Andito nga kami sa kagubatan at nakakita kami ng isang nocturnal at napaka-cute na ibon. Ang ibon na to ay isang Philippine nightjar o mas kilala sa tawag na tagkaro. Ito ay kumakain ng mga insekto kaya mahalaga sila dito sa kalikasan. Ang mga tagkaro o Philippine nightjar ay nangingitlog kadalasan sa lupa. Sunod namin nakita ay isang kakaibang dahon. Ito nga pala yung mga walking leaf o yung mga leaf insects kung tawagin. Ito yung mga dahon o insekto na mukhang dahon. Minimimik nila yung paligid para makaligtas sa predator. Ang pangunahing pagkain naman ng mga leaf insect ay ang mga dahon din. Habang palalim na ng palalim ang gabi ay mas marami pa kaming nakikitang mga nilalang dito sa kagubatan ng Albay. Kagaya na lang ng isang napaka-cute na kwagong ito. Ito yung mga Philippine scaps owl at ang ilap niya at bigla itong lumipad nung akmang pipictura namin at nakakita rin kami dito ng mga gagamba o mga orb weaver. Importante sila at hindi panglaban kasi kinokontrol nila yung mga pesting mga insekto kagaya na rin ng mga lamok. Nakakita rin kami dito ng isang parang ice cream na insekto at pumunta na nga kami dito sa tabing ilog para mas marami pa kaming makilalang mga insekto kasama ang ating mga tropa. Ayan, nagbota ako kasi marami ako ditong kalaban kagaya ng mga linta. Dito nakakita ko ng isang magandang ibon, isang dwarf kingfisher. Ayan yung mga ibon na magagaling talaga mangisda at kadalasan makita dito sa tabing ilog. Madalas din makita sa tabing ilog syempre yung mga palaka. Ayan, nakatitig siya at kumakain din po ito ng mga insekto kaya importante din sila. Nakakita rin kami dito ng isang Philippine box turtle na minapanood yung aming sinasagawang herping. Ayan, nagkatitigan na nga kami ng pagong. Gaya nga ng sinabi ko, ito yung kinakatakutan ko, yung mga linta. Ayan, ang dami nila dito sa lumot at akmang didikit na lang bigla sa aming mga paa pero hindi po yan nakakamatay kaya safe naman po yung linta. Ayan, ay mahirap lang talaga silang tanggalin. Nakakita rin kami dito ng kakaibang stick na naglalakad, isang thorny devil stick insect. Ayan, ang ganda niya, thorn devil. Ayan, pakicorrect na lang ako kung ano yung proper identification niyan. Ayan, nagkalat siya dito sa ibaba ng lupa. Ito sa isang dahon meron pa. Ayan, natutulog din. Hindi rin mawawala sa tabing ilog yung mga naglalapadan at naglalakihang mga Philippine tarantula. Ayan o, ano siya dun sa butas. Nagaabang sila ng makakain. Ito medyo maliit pa. Nagaambush siya. Mga Orpnacos species ata yung species ng mga tarantulang nakita natin dito. Ayan, feel free to correct me na lang po sa comment section. Nakita rin tayo dito ng mga palakang bukid. Ayan, nag-aabang din sila ng makakain. Ayan, sa katabi niya ay may dambuhalang huntsman spider. At dito nakita tayo ng napakagandang moth. Ayan, I don't know kung moth yan or butterfly pero ang ganda ng coloration niya. At tumungo kami dito sa mas masukal pa at kabundok-bundukang mga sapa. Nagbabaka sakali kami na baka makita kami ng dambuhalang sawa dito. At ito yung natagpuan namin, isang king cobra. Ayan, charot lang. Nakita kami dito ng lamok pro max, napakalaking lamok. Sa totoo lang hindi po ito lamok, isa tong crane fly at harmless po ito kaya wag po nating papatayin. Isang pagungpa yung nakita naming namamasyal dito sa ilog at naghahanap rin ng makakain. At nakita rin kami dito ng kagang o ulok kung tawagin sa Bicol. Ayan, masarap din yung ulok na to kapag kinakain natin. At nakita rin tayo dito ng napaka-cute na emerald dove o kung tawagin namin dito ay agbaan, isang ground dwelling bird. Speaking of bird, isang dwarf kingfisher na naman yung nagpakita. Ayan, ang napaka-cute ng ibon na to at kaso maiilap at ayaw nilang magpa-video or magpakuha ng litrato. At nakita kami dito ng isang hornet at napakasakit ng sting nila. At dito nakita tayo ng isang mahabang ahas na madalas mapagkamalang sawa. Ito nga pala yung mga dugtooth cat snake o Boygas cynodon, yung scientific name nila. At sila ay hindi delikado sa tao dahil sila ay mildly venomous. Ibig sabihin ng mildly venomous ay meron silang kamandag pamatay lamang sa maliliit na hayop na pagkain nila. At kung makagat tayo nito, depende na lang po kung paano mag-react yung katawan natin sa kanilang venom. Maliban na lang kung may allergic reaction kayo dito pero hindi po ito nakakamatay. Isa pang leaf insect ang aming nakita rito na nakadapo sa dahon sa baba.
Ito ay kasing laki ng hinlalaki sa kamay. Ayan, napaka-cute niya kung tingnan. Naglalakad-lakad na dahon. Sila ay mga nocturnal or aktibo tuwing gabi, at isa pa sa katabi niya, nakakita kami dito ng napapagkamalang ding iguana. Ito ay ang mga marbled crested lizard, isang insectivore na nilalang, at meron ngang nakadungaw sa amin ditong nagniningas yung mga mata. Ito yung mga nocturnal na hayop, o mas kilala sa tawag naming alamid o musang. Ito ay isang civet cat. Ayan, kumakain ata ito ng prutas dito. Kaya nagala-gala sila. Aktibo naman to tuwing gabi. Nakakita rin kami dito ng wild na manok, o mas kilala sa tawag na labuyo. Ang English name nito ay ang mga red jungle fowls. Sila ay sobrang iilap. Kung mapapansin nyo, nagising agad ito nung lumapit kami, at hindi kami dyan gumagalaw masyado kasi alam kong lilipad ito kapag kami nakarinig siya ng boses or nakadetect siya ng konting galaw. Ayan yung mga red jungle fowl, isang mga ground dwelling na masasabi na nating ibon din sila.